Hati ang opinyon ng publiko sa usapin kung dapat bang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng deliberasyon ng Kamara sa mga nakahaing panukalang nakatutok sa Absolute Divorce Bill at para mapakinggan ang rekomendasyon ng iba't ibang organisasyon. Kate Renia sa report. Pilipinas at Vatican City na lamang ang natitirang mga lugar sa mundo kung saan hindi pa legal ang diborsyo bilang opsyon para sa mag-asawa. Para sa ilan, ito ay simbolo ng matatag na pagpapahalaga sa kasal. Ngunit para sa iba, ito ay isang patuloy na kulungan sa mapang-abusong relasyon, pisikal man o emosyonal. Sa deliberasyon ng Technical Working Group ng House Committee on Population and Family Relations, muling tinalakay ang panukalang magre-reinstitute ng absolute divorce sa bansa. Layunin ng panukala na gawing legal na opsyon ang diborsyo para sa mga mag-asawang nagnanais ng tapusin ang kanilang pagsasama. Gayon din ang pagpapalawak ng mga batayan at proseso ng dissolution of marriage. Sa gitna ng talakayan, nag-umapaw ang magkakaibang pananaw mula sa mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at organisasyon. Isa sa mariing nanawagan ng suporta, si Evelyn Pologon, Administrator ng Pro-Divorce Dissolution of Marriage in the Philippines Global at isang solo parent. Hiling niya na kilalanin ng batas ang katotohanan ng kanilang mga pinagdaraanan upang makalaya sa relasyong matagal nang wasak. What many of us seek is not revenge. We seek dignity, closure, freedom, and most importantly, peace of mind for ourselves and for the future of our children. Para po sa second generation, I want my maiden name back. I want the law to recognize the reality that has existed in our lives for many years. Sa kabilang panig, mariing tinutulan ng ilang religious groups ang panukala. Ayon kay Bishop Ruben Abante ng Bible Mode International, mahalagang mapanatili at maprotektahan ang institusyon ng kasal. Bagamat kinikilala nila ang realidad ng pang-aabuso sa ilang relasyon, iginiit niya na mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng umiiral na batas at proteksyon sa ilalim ng Family Code of the Philippines. Dagdag din niya, mahalaga rin turuan ang kabataan tungkol sa halaga ng kasal para sa pagpapanatili ng pundasyon ng pamilya sa susunod na henerasyon. Minsan, mas itinuturo pa yung karapatan ng tao, karapatan ng kung sino-sino sa lipunan, pero yung karapatan na mayroon ang nasa loob ng institusyon, hindi natin tinuturo yon. Alam niyo, binanggit ko yan minsan, ang sagot sa akin ng isang mambabatas, Bishop, nasa inyo na po yan para ituro. Hindi po kami magkukulang dyan kapag nasa poder namin. Ituturo namin. Pero kailangan natin, sa ating mga eskwelahan mismo, ay maituro ang kahalagahan ng kasal. Magsisilbing batayan ng House Committee on Population and Family Relations ang mga rekomendasyong mabubuo sa isinagawang TWG. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renia, Congress News.